Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating pong goal dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay obligatory tithing or obligadong pag-iikapo, kalooban ba ng Diyos na ipatupad sa New Testament Church? Lagyan po natin ng ikalawang bahagi ang nakaraan nating paglilingkod na yung daw pong tithes and offerings na tinutukoy sa Malakay 3:8-10. Ito daw po, ang tithes dito ay 10% of your earnings or salary. Po. Above that 10% is your offerings. Ano po? So muli, babanggitin lang po natin na during that time mga kapatid na yung Malakay 3:8-10 ay malinaw po na hindi ho pera, hindi ho sweldo. Ang pinag-uusapan diyan ay harvest. Ano po? Harvest mga kapatid, no? At tatlo yung ikapu, may dadalhin sa templo, may dadalhin sa kamalig, at sa Gates of Israel every 3 years. At yung pong offerings naman ay napakaraming offerings, no? Heave offering, first fruit offering, love offering, sacrificial offering, whatever. Napakarami po noon mga kapatid. So tinitiyak po natin na mismo mga pastor na nangangaral ng doktrinang ito ay hindi po, sila po mismo ay hindi nakatutupad sa kanilang ipinangangaral kung gagamitin po ng tama ang salita ng Diyos. At dapat lang po na gamitin nating tama ang salita ng Diyos, lalo na kung tayo ay nangangaral ayon sa salita ng Diyos. At bakit po natin gusto lagyan ng part 2 mga kapatid? Sapagkat isang matandang pastor ang nagsabi na bahagi po ng pangangaral na ito na ang 10% daw po, ang tithes, ay dapat dinadala sa local church. Ano po? Sabi po niya, this church is my storehouse. Ano po? Ang dahilan, sabi po niya, this local church is my storehouse because this is where I worship. No? Meron pa siyang hand gesture na ganyan. So kung hindi ka po well-versed sa Bible mga kapatid, maniniwala ka. Dahil una, matanda na siyang pastor, yung gawain po ay na baka hundreds of thousands, if not millions ang mga members, mga celebrity. Ayoko pong banggitin. Actually, hindi niya sinabing this local church is my storehouse. Binanggit po niya ang pangalan ng church nila, ang kanyang samahan, na ito po ang kanyang storehouse. Because, sabi niya, this is where I worship. Mga kapatid, saan po tayo nakakita sa Biblia na yung storehouse ay place of worship? Mga kapatid, please po, hindi po sa parang nangungontra lang tayo. Masyado po tayong ina-underestimate ng mga mangangaral. Hindi po nagwo-worship anywhere in the Bible hanggang sa panahon ngayon mga kapatid. Ang kamalig po ay istakan ng mga seeds, ng mga harvest. Ano po? Hindi po tayo nagwo-worship sa kamalig. So, mali po yung katwiran na this local church is my storehouse because this is where I worship. Muli po mga kapatid, we love you with the love of the Lord. Pero napakalungkot po na ang dinatnan nating Christianity ay wala pong paggalang, wala pong batayan, wala pong pakundangan na ginagamit ang salita ng Diyos ng may daya o hindi ayon sa tamang paggamit nito, not rightly dividing the word of truth. Muli po mga kapatid, mali pong sabihin na ang isang local church ay storehouse na kung saan natin dapat dalhin ang ating mga ikapu o 10% ng ating sweldo. So, mali po yun. That is not God's will. So, we rebuke that in the name of God. Ewan ko po mga kapatid kung saan kinuha ng matanda. Siya po, he's old enough to be my father. Pero, nalulungkot po ako dahil maraming nagtitiwala, naniniwala sa kanya. Pero tinityak po natin na hindi kalooban ng Diyos na sabihin na yung storehouse ay kung saan tayo sumasamba sa Panginoon. Muli po, we love you with the love of the Lord. Pakishare po upang maiwasan na po ang pandaraya ng mga demonyo. God bless po.